Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga bagang hindi matutuwa, masisiyahan, magagalak kung tuwirang madarama ang Diyos ng hiwaga? Ang may pandinig ay nakarinig. Araw ng mga ina. Kung walang ina, walang pagluluwalan ng sanggol. Sa sinapupunan nagmula ang isang anak. Kung wala namang ama, wala ring anak. Kung wala ang amang pinakaama, walang tao sa lupa. Sa makatwid, 3 bahagi ng buhay ng tao. Diyos Ama, magulang niya, at ang Espiritong inugnay sa kanila. Tama baga? At yan ang pawang katotohanan, kung walang Ama, walang Espiritu Santo. Kung walang Espiritu Santo, wala ang tao. Kung wala ang tao, wala ang Ama. Di wala talagang mundo. Buhay ba ang Ama? Subalit ng dahil patotoong may Diyos Ama, pinakita naman ang katotohanang may Diyos Anak. At nang dahil totoong may Diyos Anak, tanda ng kaligtasan, may Diyos Espiritu. At dahil totoong may Diyos Espiritu, may mga pag-uulat, may mga salita na mula sa Espiritu ng Ama. Kaya halina mga mahal ko, tigibin ninyo ng galak ang inyong mga puso, mga ina ng tahanan na may dinadala sa kalooban, palayain na, sadyang ganyan lang ang buhay, sapagkat ang Ama ang marapat na kamtan. Buhay nga po ba ang Ama? Sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa. May pamilya ang namumblema sa magulang, anak. Mayroon namang pamilya ang namumblema sa anak, magulang. Walang pagkabula iyan. Buhay po ba ang Ama? Subalit, kay inam na kapwa hindi sila problema. Ano? Magulang hindi problema ng anak. Anak hindi problema ng magulang. Hindi baga kay siya? Ano po? Subalit sadyang hindi magaganap yata ang tunay na perpektong buhay, sapagkat ginusto at niloob ng Amang walang perpektong tulad ng Kanya upang hanapin nyo ang magpapabuti kung ikay masama, ang magtatama kung ikay nagkamali, ang magtutuwid kung ikay naligaw. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal, tunay na kay buti ng Ama, sadyang ang kaaliwan ay siya, ang ligaya ay ang kaloob niyang Espiritu. Marami ang hindi mapalagay sa buhay. Ano po? Kayo po ba'y napapalagay? Pag hindi ka mapalagay, anong nararamdaman mo? Kaya ipalagay niyo po ang buhay niyo ay buhay na mula sa Ama. Buhay po ba ang Ama? Kaya nag-iisa ka man ngayon, wala kang anak ngayon sa dakong ito o sa tahanan mo, isipin mo na lang may tunay kang kasama na hindi nawawalay sa iyo, na hindi mawawalay kahit kailan, na hindi ka iiwanan, yaon ay ang Diyos Espiritu. Kaya kung ikay naghahanap, huwag ka nang maghanap. Damhin mo may kasama ka. Sinong kasama mo? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Pag may naganap sa inyong buhay, huwag niyong pakahirapin sa isipan. Isipin mo ngayon, pamyami at nakadulog ka, kalimutan mo na. Sapagkat
ipagpalagay mo na lamang na hindi naman magaganap yaon kung hindi kalooban ng Ama. Tama ba? Maliban ang hindi niya gusto yung gumawa ka ng kasalanan. Yung pagkakasala ay hindi niya ito gusto. Ang pagkakamali hindi niya gusto. Ang tao ang gumugusto. Nang dahil naman sa pag-ibig niya, ang pagkakamali tinatama niya. Ang kasalanan ay pinatatawad niya. Kaya't kung lahat lang ng tao ay tunay na gumugusto sa tunay na Ama nitong mundo, matututong totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga minamahal, hindi na babasahin. Bukas na lang, kayo'y magsimba, karagdagan. Kung ninanamnam nyo lang po ang mga homily ng pare, yung magandang mag-homily, yung totoong homily, ay, patawad po, hindi po ako nagpaparatang, hindi rin ako nagbibintang. Hindi ko po alam ba't lumabas. Kasi po, pag yung homily para sa basketball at artista, hindi yata sa homily yun. Pero pag yung pakinggan nyo po, pag nagsisimba kayo, wag na yung pare tinitingnan nyo. Ang pakinggan nyo na lang yung sinasabi, po? Pag gwapo'y gustong-gusto, ba't kukunin nyo po mapagkagwapo? Hindi naman po ninyo maisasama yung gwapo. Iwanan din ninyo sa simbahan, Ano ang dadalhin nyo? Yung nakuha ninyo, yung tinanggap ninyo. Pero yung paring gwapo, hindi nyo maisasama. Tama po ba? Ito po ay isang pagpapatawa. Subalit, may tao pong ganun. Huwag po kayo magdaramdam, hindi po kayo manyan. Subalit, totoong mayroong gayon. Kaya lang magsisimba, ay gwapo eka yung pare. Naku eka, bakit kaya yung bang pare ang pupuntahan mo? Ay eka, mabait yung pare. Ay eka, wag na po kayo magtaka, taong-tao yung ganun, Subalit pag nararamdaman mo dito sa puso mo, kahit ano pa itsura niyan, ang pakinggan mo ay yung salitang sinasabi niya, hindi yung kanyang itsura. Sa bagay po, talagang hindi nakatakataka ng panahon ng Kristo'y napakagwapo, bakit hindi naman ginusto na lahat ng tao, Kaya po, kung ba't mo alam? Aba, ang tanong nga po, may nakakita po ba sa totoong mukha niya? Subalit wika niya, anak, hindi ko kawangis siyaan. Ako kay napakagwapo. Gwapo ang Panginoon, hindi siya mayabang. Gwapo siya. Yung mga tinatalagang mga, di po ba, pagmahal na araw, yung tumutulad sa kanyang mukha, hindi hindi po ganun ang mukha niya. Hindi ko na lang po pagpipilitan sa inyo, pero yun ang totoo. Matikas, matangkad po na. Hindi siya yung mayabang. Talagang, ewan ko po sa inyo. Basta, anak, hindi ako mayuhugis ng sino mang tao. Kung ako ang Diyos, Espiritong iuhubog. Ang pagkatao bilang Jesus, nagawang ribulto. Subalit ang pagka-Diyos, walang makagagawa. Buhay po ba ang Ama? Sa makatwid, ang pagkataong Jesus, maaring wangisan, iwawangis dun sa mukha ng tao sa panahon ngayon. Subalit yung tunay na mukha niya ay hindi maisasalarawan sapagkat walang retrato noon. Buhay po ba ang Ama? Ay sino po ba ang nakapagtanim ng retrato noong panahon na yon? May retrato na po ba noon? May larawan na po ba noon? Wala kaya. Hindi pa. Ngayon high-tech na. Hindi po ba? At saka talagang ngayon, konting kislot ng tao ngayon. Konting camera. Noon po ay wala. O sige. Kung nga yung matatanda sa una, ilan lang ang may larawan, yung may pera lang. Tama po ba? Pwede sa makatwid po, wala talagang larawan. Nais sa larawan lamang ang mukha ng isang Hesukristo, subalit tunay na larawan ay wala. Ano lamang ang bakas na iniwan? Yaong kumintal sa mukha.
Wala pa ng panahon na yun na habang nagpapasa ng krus ay kinukuha na ng picture. Wala pa. Wala pa. Ngayon, lahat ng nagpapasa, nagpipinitensya, pinipicturan. Noon po, wala. Walang larawan noon. Kaya lamang nagkaroon ng larawan sa pagkukwento. Ano po? Sinalarawan sa kwento at nagkaroon ng larawan ng kwento. Buhay ba ang Ama? Subalit ang talambuhay ng sinuman kahit walang larawan, maisasaysay mo rin niyaan. Tulad ng talambuhay ng isang Jesucristo na naisaysay sa sanlibutan. Subalit ang tanong, sino nga magpapatotoo ng totoo? Wala naman ang mga panahon na ninuno noon at ngayon. Kaya't palit-palit na, iba't ibang version, hindi baga? Subalit hindi na yan mahalaga. Pinag-iba-iba man ang version ng Biblia. Ang mahalaga, makipag-totoo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pawang katotohanan ang siyang kaligtasan at hindi ang pawang kabulaanan. Kaya't ang tao'y makipagtotoo, kakamtin ang kaligtasan. Tulad ng isang ina na habang nagdadalang tao siya, yung tunay na inang ginusto niya yung kanyang anak, ingat na ingat. Alagang-alaga yung ina na naging ina lang, na ayaw niya yung anak niya, gusto niya nang ilabas. Gusto niya ngang ilaglag, hindi lang malaglag. Ano ibig kong ituran, mga mahal? Dito sa mundo, ang isip ng tao ay iba-iba. Subalit, ang tunay na Ama, iisa ang kaloob at gusto niya. Ang lahat ng mga anak niya ay makakilala sa Kanya, matuto sa Kanya, makarinig sa aral niya, tumupad sa salita niya, gumusto sa kabanalan niya. Yaon lang, wala nang iba. Hindi niya sinabing, anak, magpakaganda ka bago ka umarap sa akin. Anak, linisin mo mabuti ang balat mo bago ka lumisan. At ako ay tunguhan, sapagkat pagka dumi-dumi man ang balat mo, subalit kung ang spirito mo at kaluluwa mo na malinis, ay siyang yaong kanyang tatanggapin. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, araw ng mga ina, baka naman ang ina mong ito masama ang loob sa iyo. Baka naman ikaw din isang inay, masama ang loob mo. Paano mo masasabing araw mo ng pagkaina mo kung ang bilang pagkaina mo ay tinakwil mo yung inanak mo? Buhay ba ang Ama? Ang mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lagi pong awitin yan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na kay buti siya, ang pinakamabuti. Nadarama po ba? Kilala po ba? Magalak magpasalamat. Ang tunay na nakadarama, nakakakilala. Tandaan po ninyo, walang hindi manghihinuhod sa Ama kung siya'y nakikilala. Walang hindi magpapakababa sa Kanya kung tunay siyang nadarama. Walang mag-aalinlangan sa kapangyarihan niya kung tunay siyang pinananaligan. Walang hindi kakanta ng tao, nagbata, na nagpakasakit, na tunay, na naging tapat sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sadyang kay hirap unawain ang bawat katagang hinihimay-himay upang sa gayon ay maiulat ang pawang katotohanan na kung papaano ang kahayagan ay dapat matutunan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Subalit, inyong pagnilayan, tulad ng paggamit ng mga lilikha ng tao, ginamit sa lupang ito. Ano ang mga bagay? Isang halimbawa ang computer. Hindi naman agad nang nakita mo yan, alam mo nang gamitin. Subalit ikaw na nagsusumakit na gustong matuto, pag-aaralan mo yan. Yung mabilis na matuto, sandali lang. Pag-aralan ninyo sa mga bata. Ilang taon pa lang, 2 taon marunong na. May 1 taon marunong na.
Sa matanda, naku, Eka, kahirap, Eka. Paano ba, Eka, yan? Tinuro na ng apo. Ganito, Eka, Lola, ganito, Lola. Naku, Eka, paano ba, Eka? Nalimutan ko na naman. Ituro mo nga, Eka. Walang pinagkaiba. Mahirap ituruan ng mga matatanda. Buhay ba nga, ma? Totoo po yan. Huwag po kayong magagalit. Bakit? Sapagkat may matuwid na ang matanda, may katwiran ang matanda, at nasa kanya na ang katwiran. Aba, ako pa ba, Eka, ang mali? Katanda ko ng ito. Subalit, diba yung karunungan sa panlupa at kaalaman sa pangtao kaysa karunungan at kaalaman sa pang-espiritual na pamumuhay. Kaya't kapag ito'y pinag-angkop mo, hindi magtatama. Buhay ba, Ama? Walang pinagkaiba sa palad na pag pinagdaop mo, kung hindi pantay, hindi maglalapat. Magkaawang. Gayon ang taong mapangatwiran. Buhay ba, Ama? Kaya mga mahal, panahon na para makita ang katotohanan. Ano? Ay hindi ko na hindi ko na mabasa. Hindi na po kailangan, wika naman ng tao. Sadyang hindi na kailangan. Kung di mo mabasa, alamin mo na lang ano ang katotohanan, kasama ka sa kaligtasan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nagkaramaniyahan. Nagkaramaniyahan. Mapapalad ang mga nagsigulang na, nagkaroon sila ng edad at bago makalimot ang kaisipan, at naging ulyaning tinatawag ng tao, ay nakaalala na't nadama na ang Ama, at doon ang tinaligdan niyang kaisipan. Ang naging kaisipan niyang nawala sa kanya, ang natanim ay ang Ama, ang nadamay ang Ama. Walang bali na wala na siyang maisip, kundi ang Amang nasa isip at damdamin niya, tuwirang mapapatutuhanan. Ama siyang tinunguhan, Ama siyang bumuhay, Ama siyang makakamtan, Ama siyang kasama sa kanyang pagbabagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Yamang naituran sa inyo ang ilang kataga na kung papaano ang marapat na kamtin sa lupa, tuwiran ngang sa inyong lahat ay maghari at mangunang ganap ang pagkilala at pagtanggap sa Amang walang hanggan, walang katapusan kung magmahal. Sapagkat pawang katotohanan kung tuturan sa inyo mang mga anak, kung di nyo nararamdaman ang pagmamahal, kayo'y mahihirapan at masasaktan. Ang Amang tunay na nagmamahal, kung hindi siya nararamdaman ng mga anak niya, tuwirang masasabi niyang wala siyang halaga sa kanila. Sapagat ang Ama'y mapanigbubuin, tuwiran niyong alamin kanyang kagustuhan. Buhay po ba ang Ama? Naniniwala po ba kayo ang Diyos ay mapanibuguin? Totoo po yan. Kaya kung sasabihin mo, kaya po hindi ako makapaglingkod dahil sa aking apo ay hindi niya tanggap yun. Kaya po hindi ako makapaglingkod dahil sa aking anak ay hindi niya tanggap yun. Kaya po hindi ako makapaglingkod dahil sa aking asawa, ay hindi niya tanggap yun. Subalit sabihin mo, pinagsusumikapan ko pong maglingkod kahit na mahirap na iwanan ko ang aking mga mahal sa buhay. Kaya tulungan niyo po ako. Ayun, tanggap niya yun. Buhay ba, Ama? Pag ganun lahat ang katwiran, wala nang maglilingkod, ano? Tama po ba? Kaya nga sabi niya, baitang-baitang, hagda-hagdanan. Totoo po ba yan? O alam niyo po ba yung baitang-baitang hagdanan? O sige po. Ang grado ng pag-aaral, baitang-baitang. Ang patungo sa itaas ng tahanan, baitang-baitang pa rin ba? Hindi na, hagdanan na yan. Alam kong may magagawa, inuna ang tamis, para na sa gayon ang pamumukadkad naman ng pagmamahal. Ang Ama, alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Mga kap, sa Miyerkules na lang, nandito si Father. Alam niyo po, pag-aralan po ninyo, no, ang pagkilos ng Ama sa buhay ng tao. Merong taong kahit wala siyang anak, eka, ayoko mag-ampon. Mag-aampon ka, eka, pag pinalaki mo yan, masama ugali, baka eka, mapanatan ko lang, eka, yan, baka, ano po. Subalit, tingnan nyo po, may binubuksan ng isip at damdamin ng Ama para siya ay magmahal kahit hindi niya tunay na anak. Ano po ang mas maganda? Yung ganong katwiran sa una o yung magandang katwiran sa huli? Ay pagkaganan po lahat ng katwiran ng tao ay walang magmamahal ng mga tinatapon ng mga walang hiyang ina rin, ano? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Aba, ayun, para sa Kanya. Buhay po ba ang Ama? Pero, tingnan niyo po ang pagkilos nitong mundong ito. Mayroong taong hindi naman niya kaano-ano, inaampun niya, minamahal niya, tuwiran niyang pinadadama yung totoong pagmamahal. Mayroon namang tunay niya ng anak, ay, sukal na sukal sa kalooban niya. Ang lahat ng nakikita niya, yung mali ng anak niya, hindi niya matutunang mahalin ang anak niya ang totoo. Ano po? Ba't kaya ganyan ang mundo, no? Kahirap unawain, kahirap makasunod. Subalit alam niyo po ba, kung tunay na may takot ka na, at kilala mo na ang Diyos na sinasamba mo, lahat ng alam mong makabubuti sa iyong pagkatao at kapwa-tao at makalulugod sa Kanya, siyang iyong gagawin. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi mo man kaano-ano, matututunan mong mahalin. Kaya hindi katwiran niya kaya mahal ko ito, anak ko ito, kaya mahal ko ito, kapatid ko ito, kaya mahal ko ito, magulang ko. Anong nakalagay sa banal na aklat? Sulong, kung tunay kanyang sumusunod. Kung ang mamahalin mo lamang ay ang iyong ina, ama, anak, asawa, kapatid, hindi ka lugod-lugod sa akin yan. Subalit kapag ang minahal mo ay ang kapwa mo taong di mo kaano-ano, kalugod-lugod sa akin yan. Saan po bang parte ng Biblia yan? Hanapin niyo po. Magaling kang magbasa ba? Hanapin mo, no? Nakita mo na. Aba, baka naman araw ng mga ina ngayon, inaway ng asawa yung ina. Kawawa naman yung ina. Buhay ba ang ama? Mga ama, aliwin naman ninyo ang mga ina. Mga ina, mahalin naman ninyo mga anak nyo. Mga anak, mahalin nyo naman ang ina nyo. Aba, parang narinig nyo kay Kristo. Babae, eto ang iyong mga anak. Tama po ba? Mga anak, eto ang inyong ina.
Kapalad naman eka ng nagluwal sa'yo. Sino eka ang mapalad? Ang tunay na sumusunod sa kalooban ng aking yan. Kaya kapag pinayaman kayo, dumami sa lapi ninyo, mga maraming pagpapala kayo. At pagkatapos ay hindi kayo marunong magmahal sa ama nyo at hindi nyo alamin ang kalooban ng ama nyo, ay tunay nga bang kilala nyo siya? Kaya nung sabi niya, ang nagmamahal ng higit sa akin, siyang mawawalan. Ang nagmamahal sa kanyang sarili ng higit sa akin, yun, tinama po. Kaya, subalit, ang nagmamahal sa akin at ang kanyang sarili tinalikdan ay, yan. Kaya, huwag kang mahabag sa sarili mo. Huwag kang maawa sa sarili mo. Kinakawawa ka ba? Huwag kang maawa. Sapagkat maliwanag na kung sinunod mo ang kalooban ng Ama at tinalikuran mo yung pagkahabag sa sarili mo, nakasunod ka tumalima sa kalooban niya. Bayaan mo yung humamak at mapanghamak na tao na tulad mo. Ang mahalaga, huwag ang ama mo ang hahamak sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal, tuwiran ngang katotohanan ng sakit tinuran, subalit ilan ang tatanggap sa pawang katotohanan. Makakakilala ang lahat ng tao sa lahat ng bagay kung anong uri ito, subalit sa Espiritu Santo, hindi lahat ng tao ay makakauri at makakakilala sa tunay na Espiritu. Lalo't higit kung nasa pagkatao at paiiralin ay ang pagkatao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Halina kayo, mga ina. Wala palang ina. Nahiya pa kayo, mga ina. Mga ina ng tahanan, tuwina'y tanggapin nyo at gunitain. Kayo ang larawan ng kaliwanagan sa inyong taglay na buhay na nakamtan. Sa tahanan ninyo, gawin niyong maliwanag. Taglayin ninyo, liwanag na walang kamatayan. Sikapin niyong amay sa inyo ay manahan. Doon sa puso nyo'y tuwina'y mararamdaman ang kagalakan. Huwag niyong tigibin ng lumbay at pait ang inyong mga puso na nagdadalamhati sa dulot ng inyong mga anak na walang bait, kundi sa mailagak kung kayo'y ganito ang natatanggap. Mga ina ng tahanan, inyong pakatandaan, kayo ang liwanag, kayo ang sadyang katatagan ng inyong mga anak na naging supling na turingan. Kaya't sa inyo dapat magmula ang marapat na malawak pangunawa. At yan ang pawang katotohanan. Huwag ninyong panimdima ang anumang kahirapan. Patuloy niyong kamtin ang ama ng inyong buhay at kailanman hindi kayo pababayaan sa pagiging ina nyo. Gawin nyo lamang
tama at marapat na inyong tuparin ang inyong mga tungkulin bilang inang naturingan na totoong pangangaral. Ang sa inyo'y dapat mailuwal sa inyong mga anak. Kayo ang simula ng kanilang karunungan, alpabetiko pa lamang o di letra kung magtura. Kayo ang marapat na sa kanila'y makaunawang ganap, at kayong lahat na inang naturingan ang dapat na sa kanila'y magbigay liwanag. O pawang katotohanan, ang sakit tinuturan, naway inyong pakanamnamin ang Ama na dulot ang inyong buhay. Kaya't kung natitigip kayo nang alalahanin sa inyong mga anak, ipikit ang mata, Ama'y tawagin at kayo'y tutulungan niya. Halina kayo, pakinggan ang wika ko. Walang mabuting ina na di magtatamasa ng galak sa uling buhay niya, kung mabuti ang tinanim niya at mga anak niya'y natutunan niyang aralan ng tama at tumpak. Napakilala ang Ama, pinakilala sa mga anak niya, nakilala naman nila, kaya tanong takot mo bilang ina. Yamang may takot ang mga anak nyo, samang bumuhay sa inyong sinapupunan. Di bagat ang Ama rin ang siyang gabay at patnubay nila. Kaya't pawang totoo, yan ang marapat tupdin. Ang Ama ay gawin nyo pangunahing sandigan, upang kayo'y kailanman sa anumang kagipitan siyang asahan, at sa inyo'y magbibigay lakas, sigla ng kalooban. Halina kayo, namnamin niyo ito, tuwirang sambit ko'y naway napakinggan niyo. Bakit nga ba hambing sa mga bulaklak na ito ang sa inyo'y inalay? Yan ang rosas na may tinik iyan. Subalit tandaan nyo, maaring alisin, ito'y pigtasin, ito'y linisin. Kaya't kung tuwirang Ama ang sa inyo'y kakangtin, tutulungan kayo at kailan may di iiwanan. Pakatandaan nyo kung paano naging ina kayo. Hindi ganang kayo ang namiling maging anak ito. Kung ilan ang niluwal mo sa sinapupunan ay nagmula, kundi ang Amang sa inyo'y bumuhay at nagpahiram ng buhay. Pakatandaan nyo, mga minamahal ko, namnaming tuwiran ang lahat ng alay ko. Doon sa puso nyo'y manahang totoo, tigib ng kasiyahan, pagmamahal sa Ama. At matututunan nyo, unawain ang lahat. Matatanggap ninyo ang anumang hirap. Pagkat ang Amang sa inyo'y sandigan, siyang sa inyo'y gaganap, upang inyong makayanan ang di ninyo kaya ng katawan. Pawang katotohanan, ang sakit tinuran, inyong pagnilayan, ang sakit iniluwan. Kung kayo'y may sakit man na di ninyo kagustuhan, inyong pakalimiin at Ama ang tawagin.
pababatid niya na huwag kailanman anak ko'y kay manimdim, kundi ikaw ay manalangin at patuloy na sa'kin mo ialay ang buhay at kailanman hindi kita pababayaan. Habang may buhay, ako'y may iaalay. Habang may hininga, ako'y iyong madarama. Kaya tuwiran mong naisin, o anak kong minamahal, ang tuwirang sa'kin, pagmamahal sa iyong kalooban. At doon kailanman, hindi ka maninimdim, hirap at sakit man, na iyong tinatawid sa buhay, alang-alang sa iyong mga minamahal na anak na turingan, hindi ka iiwan. Pagkat ang ama mo, ang siyang may kaloob nito, ika'y magdalang tao, ikaw ay magkaroon ng tunay na matatawag na anak sa'yo nagmula, dugo't laman na pinaghalo ninyong magkabiyak. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin niyong ganap ang sa'kin nilahat. Pagbulayan ninyo ang sa'kin pangungusap, at doon sa puso nyo'y magharing ang tuwiran ang sa aking halay. Tuwirang awitin upang inyong manamnam ang sa'king aral. Kaya't mapalad kayong mga inang nagbata, hanggang ang pinagbatahan nakita ninyong nakinabang kayo. Yan ang katotohanan, mga minamahal, walang pinagbatahan na di giginhawa, bawang katotohanan ang sakit tinuran, mga minamahal. Pagharian kayo ng kapuspusan, mangibabaw sa inyo tunay na kagalakan. Magtiimbagang kayo sa nakakamtan, hambing sa mga handog na bulaklak. May kahulugan ang bawat isa niyan, may kahulugan na sa'ki tuturan. Kaya't kung pagninilayan mong ganap aking anak, tatanggapin mo nang sa'yo'y hinahanap. Katotohanan lamang, aking mga minamahal, magnilay magbulay, magtantong tuwiran. Bawat isa sa inyo may nakamtang hirap sa pagdadalang tao at paglalawal ng inyong mga anak. Ngunit sambitin nyo, di kayo nag-isa, pagkat ang ama na inyong amang tuwiran, ang sa tuwina inyong kasama. Yan ang katotohanan, aking anak na mga minamahal. Katotohanan lang ang aking tinuran, inyong namnamin sa akin niluwal. Anong dapat ninyo pakadibdibin kung kilala ninyo ang amang tinatawagan? Lahat sa kanya nyo ilalagak na ganap, lahat sa kanya nyo ipagkakatiwalang ganap,
lahat sa kanya nyo ipapanambitan upang kayo'y ganap magliwanag, katotohanan lang. Aking mga minamahal, magnilay magbulay, magtantong tuwiran, maging ang handog sa inyo na mga bulaklak, tuwirang kong gagawin na ito'y sasabihin, katotohanan lang. Aking mga mahal, kung dugo mang tuwiran ay inyong kinamtan, lilinisin kayo, handugan kayo ng tunay na ganap upang kayo'y maging ganap. Dugo at tubig pagsasamahin sa isang katawan. Katawan at dugo, kaligtasan sa katauhan sa sanlibutan. Kaya't kung papaano ang kulay dugo na ito, huwag niyong isipin sakripisyo, kundi ang isipin niyo'y biyaya mula sa Kristo. Kaya't kung nanamnamin niyong tuwiran ng pawang kabutihang alay ko, magaganap nga sa inyo ang marapat, mga anak ko. At Herminia, inyong pagnilayan, kayong mga saksi, nang dahil ikay tinatawag na ina. Sinadya ba iyan ni Constancia? Ni hindi niya binilang at pinagmamasdan ang bawat paghugot niya. Subalit sadyang ito'y iniwanan para sa iyo upang pagtagpuin ang magkakaisa sa bilang tatlo-tatlo mula sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Net karameneyahanam, at tulad ng tinuran ko, sinong inang mapagmahal na kung nasaktan man sa ilang anak niyang naturingan, sa iba'y babawi naman ang higit na kasiyahan, at kapag nagkaisip ang nawala ng pag-iisip at nagkamali ng landas, ang mabuting pagtuturot na kagisnan sa kanyang magulang, siyang babalik-balikan sa kanyang kaisipan, do'y magsisisit, magbabalik loob, kakamtan niya pa rin ang tunay na kasiyahan. O mga ina ng tahanan, liwanag ay kamtin nyo, mapuspos kayo at magningning sa liwanag na walang kamatayan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nagkarameneyahan. Buhay po ba ang Ama? Mga minamahal kong kapatid sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa, kung meron po akong hindi masambit, kayong mga ina ng tahanan, kayong mga naging ina ng inyong mga anak, kayo man ay nag-ampon, kayo man ay nagluwal ng tunay na anak ninyo, mapalad kayo na natawag na ina, na naging liwanag ng inyong mga tinanggap na anak, na inyong mga naging anak. Pagarian kayo mula ulong gantalampakan, tunay na pagmamahal ang sa inyo'y kamtan. At ang Ama ang gaganti sa inyong mga kapagalan, pagbabata na ginawang tunay na paghahandog sa inyong mga tinuring na mga anak, sa inyong mga tunay na anak. Kaya't ano ang tinanim na hindi mag-aani kung alaga sa dilim at tunay na ang buto ay namumunga. Pagharian kayong lubos. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mga ama, araw ng ina, nawa, ang mga ama at ina na buhay pa parehas, at mga anak nila ay wala, kayong mag-ina, kayong ama't ina, ang magpaligaya sa bawat isa. Tama po ba? At kung wala naman ang asawa nasa malayo, ang anak naman ay naririto, sila naman ang magkaisa. Kung wala rin ang ama at wala mga anak, ikaw na lang mag-isa ina. Buhay po ba ang Ama? Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, tandaan mo, hindi ka nag-iisa.
mayroong kang kasama. Yaon ay ang higit na nagmamahal sa iyo na hindi mo nakikita ng mata. Subalit mapapadama ang wagas niyang pagmamahal. Diyos, Ama, pagpalain kayo. Tayo na po. Wala na pong bendisyon.